Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, muli sa gabing ito at sa dakong ito, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Linulawalhati at pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan at inihingi namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang ang lahat ng mga may karamdaman at may sakit inyo pong ganap na pagalingin. Ang lahat ng mga pinaghihinaan at nalulumbay inyo pong palakasin at patatagin. Ang lahat ng aming mga problema inyo pong tugunin. At ang lahat ng aming mga pangangailangan inyo pong punuin. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Pagpalain niyo po ang aming pakikinig sa inyong mabuting balita. At higit sa lahat, pagpalain niyo po ang inyong mabuting balita upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan, pagpapala at kapangyarihan. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At amen. Purihin natin ang malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the second letter of Peter, chapter 3, verses 1 to 18. Dear friends, this is now my second letter to you. I have written both of them as reminders to stimulate you to wholesome thinking. I want you to recall the words spoken in the past by the holy prophets and the command given by our Lord and Savior through your apostles. First of all, you must understand that in the last days, scoffers will come, scoffing and following their own evil desires. They will say, "Where is this coming he promised? Ever since our fathers died,
everything goes on as it has since the beginning of creation. But they deliberately forget that long ago, by God's word, the heavens existed, and the earth was formed out of water and by water. By these waters also, the world of that time was deluged and destroyed. By the same word, the present heavens and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of ungodly men. But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years. 1,000 years are like a day. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything in it will be laid bare. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed its coming. That day will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. But in keeping with His promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth, the home of righteousness. So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. Bear in mind that our Lord's patience means salvation, just as our dear brother Paul also wrote you with the wisdom that God gave him. He writes the same way in all his letters, speaking in them of these matters. His letters contain some things that are hard to understand, which ignorant and understandable people distort, as they do the other scriptures, to their own destruction. Therefore, dear friends, since you already know this, be on your guard, so that you may not be carried away by the errors of lawless men and fall from your secure position, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen. Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong ipaalaala sa inyo ang ilang bagay upang gisingin sa inyo ang malinis na kaisipan. Ang hangad ko'y manariwang lagi sa inyong gunita ang mga pangungusap ng mga banal na propeta noong una at ang utos na ibinigay ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na sinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat ninyong malamang sa mga huling araw ay lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahahalay na pita. Sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ang ating mga magulang, ngunit wala pa ring pagbabago.
buhat ng lalangin ang mundong ito. Walang halaga sa kanila ang katotohanang ang langit at lupa'y nilikha ng Diyos sa bisa ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa gitna ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig, ng malaking baha, ginunaw ang unang daigdig. Sa bisa rin ng salitang ito, nananatili ang langit at lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Ngunit huwag ninyong kalilimutan ito, mga minamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinag-aharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Alalahanin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Yan din ang binanggit ng kapatid nating si Pablo na taglay ang kaalamang kaloob ng Diyos nang siya'y sumulat sa inyo. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalaala. May ilang bahagi sa kanyang mga liham na mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at mahihina. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, ano pat ipinahahamak nila ang kanilang sarili. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago, sa kabutihan, at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kapurihan, ngayon at magpakailanman.
Amen. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. To God be the glory. Mapahamak. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Tonight, brothers and sisters, I want to share with you the story of a couple that were celebrating their 60th wedding anniversary. 60th. Bihira na maabot ng mga mag-asawa yan. 60th. Kailan lang ang kuya ko at ang sister-in-law ko nag-celebrate ng kanilang silver wedding anniversary. But this couple celebrated their 60th wedding anniversary. And they lived very holy lives. Kaya naman ang nangyari sa kanila nung ipinagdiriwang nila ang 60th wedding anniversary nila. The angel of the Lord appeared unto them and said, natutuwa ang Diyos sa inyo. I am here to grant each of you one wish. Malinaw ha? One wish for each of you. So sabi ng babae, talaga, I wish maikot ko ang buong mundo. Lahat ng sulok ng mundo, madalaw ko at makita ko, naming ng aking asawa. So, the angel of the Lord granted her wish. Sa isang kisap mata, inikot sila ng anghel sa lahat ng bahagi ng mundo. Walang bahagi ng mundo na hindi nila napuntahan at nakita at nadalaw. Ngunit lahat yan nangyari sa isang kisap mata. Kaya tuwang-tuwa yung babae. Nagrant ang kanyang wish. Ngayon naman, tinanong ng anghel, yung lalaki, ikaw naman, lalaki, ano ang wish mo? Sana, nakapangasawa ako ng babaeng 30 years younger than me. Alam niyo kung ano nangyari? Ginawa siyang 90 years old ng anghel. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon, at tawagin na natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike Z. Velarde. Kumusta na ang buhay? I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa at matagumpay. Pag-ibig ko'y wagas na. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin ang Panginoon. Taas ang iyong dalawang kamay. Tatanungin ko kayo, anong araw na ngayon? Araw na ng Panginoon.
Yung mga nakaraang araw, araw ng pamumulitika. Kaya tayo nawala dito sa ating International House of Prayer. Subalit yung kakalimutan, lahat ng araw ay sa Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, ito ang bilin ng Panginoon. Therefore, dear friends, since you already know this, be on your guard so that you may not be carried away by the error of lawless men and fall from your secure position. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Ngayon, sabi sa talatang 17 hanggang 18, kalawang sulat ni Pedro, ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Naniniwala ba kayong tayo ay nasa mabuting kalagayan na? Lahat ng taong nanalig sa Diyos, tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas, ay nasa mabuting kalagayan na. Wala na tayong dapat hahanap-hanapin pa. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen ba? Bato-bato sa langit, ang tatamaan po ng mensaheng ito ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na makapagsisi. Sapagkat ang unang daigdig ay ginunaw sa pamagitan ng tubig. Tayo ngayon ay nabubuhay sa pangalawang daigdig. At itong pangalawang daigdig na ito, walang taong makapagbabago. Tatandaan nyo yan. Walang sino man makapagbabago ng takbo ng araw, ng takbo ng panahon. Tutupukin daw ang pangalawang daigdig na ito ng init ng apoy. Nadarama nyo na ngayon ang init? Patindi ng patindi. Pero kayo matakot sapagkat hindi ito talaga ang ating daigdig. May bagong daigdig at bagong langit na nakalaan para sa atin. Sabihin nyo, bagong daigdig at bagong langit. At sabi sa aklat ng pahayag, kung nakakamali, sa bagong daigdig, lahat ay luntian. Wala na doon ng lintian. Lahat doon ay luntian niya ang kulay. Kulay ng buhay na walang hanggan. Amen ba? Okay. Taas ang kamay nyo. Kanina ako'y inambos na naman ng Channel 7 doon sa Amorsolo. Ang sabi ko, ano bang gusto nyong marinig? Kasi may announcement daw kayo. Kako, sino may sabi sa inyo? Ang announcement ko ay ganito. Sa Sabado, dumalo kayo. Lahat na may damit na luntian, makaririnig ng totoo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Ang mahalagang talata na aking bibigyan liwanag sa inyo ngayon ay ang unang at pangalawang talata ng ikalawang sulat ni San Pedro. It says, Dear friends, this is now my second letter to you. I have written both of them
as reminders to stimulate you to wholesome thinking. Mark the word, wholesome thinking. I want you to recall the words spoken in the past by the holy prophets and the command given by our Lord and Savior through your apostles. Sa Tagalog, mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong ipaalala sa inyo ang ilang bagay upang gisingin sa inyo ang malinis na kaisipan. Narinig niyo yun? Okay. May kasabihan ako nadinig madalas na sinasabing wishful thinking. Ano ibig sabihin ng wishful thinking? Ang sinasabi sa Biblia, this is now my second letter to you. I have written both of them as reminders to stimulate you to wholesome thinking. Now, every time I deliver a message, I do believe it is coming from God. To stimulate every believer to wholesome thinking. Why? Because this world has already contaminated our minds. Ang sabi ng iba, yan si Bilarde sa El Shaddai. Bine-brainwash ang mga tao. Bine-brainwash. Kung iisipin mo, parang insulto po yon sa atin. Pero ito ang totoo po, totoo yon. Totoo yon. Bine-brainwash ko kayo, hindi para ibuto yung gusto ko. Bine-brainwash ko kayo upang makilala nyo ang katotohanan. Amen? Nasa kamay nyo. At ano ang katotohanan na yon? Lahat tayo may kanya-kanyang wishful thinking na tinatawag. Yung bang nangangarap ng malayo, ay baka magbago na nga. Ay baka yung inaasahan natin, ganito nga. Nako, marami na po nangarap niyan. Pero nasaan tayo ngayon? Nasaan? Ang plano ng Diyos po, hindi para baguhin ang daigdig na ito. Walang makapagbabago nito. Ang plano ng Diyos ay patatagin tayong mga tinawag at hinirang. Amen? Patatagin tayo sa ating pananampalataya, sa ating mabuting kalagayan ngayon. Sapagkat tayo nakatitiyak na sa bagong daigdig, sa pangatlong daigdig, panatag ang lahat doon. Amen? Doon wala nang mag-iinggitan. Doon wala nang kanya-kanyang kulay. Doon wala nang kanya-kanyang partido. Doon wala nang kanya-kanyang kandidatong ipaglalaban. Ni wala nang magugutom doon. Ni wala nang luluha. Bakit? Pawang kasiyahan ang nakalaan doon. Amen ba? Okay. Taas mo na ating mga prayer request bago tayo magpailan lang. I might be carried by this message, but I do believe this is a message everybody must listen to, including the media people who are around. You listen to this message. Your role in the media, on television, on the internet, on radio, on Facebook, on social media na tinatawag, is very important. No? Tandaan nyo, everything we do in this world, every word we say, every news we report, is being recorded in heaven.
And a day is coming when everything we did in this life, every word we have uttered in this life, every decision we make in this life, will be accounted in favor or against us. A day of judgment is definitely coming. When will that be? Nobody knows. But on May 9, we will perform our own judgment. They will be judged, God knows. Not even God will intervene in our choices. But remember this, every decision we make, and every choice we make in this life, we will be held accountable by God on Judgment Day. Lahat ng ating gagawin, iisipin sa buhay na ito, pipiliin, ay pananagutan natin sa pagdating ng araw ng Panginoon. Sabi niyo, Panginoon, sa araw na ito, ibalik niyo po ang aming kaisipan, ang aming kalooban sa inyong mabuting balak para sa aming buhay, lalo na kaming inyong mga hinirang. Huwag niyo pong tulutang sa pamagitan ng eleksyon na darating at sa mga kampanya ng araw na lumipas, sa mga salitang aming narinig at nabitawan na kami ay tuluyang mailigaw ng mundong ito na aming ginagalawan. Ibalik niyo kami ang aming puso at isipan sa inyong mabuting balita. Nang sa gayon, kami ay magmana ng bagong daigdig na nakalaan para sa amin. Amen? Amen. Okay, babae niyo mga hawak kamay and find your partner. Find your partner. Sasabihin mo sa partner mo, kung papipiliin ka, anong pipiliin mo? Ulitin nyo. 1 plus 1. Pipiliin ka. Anong pipiliin mo? Pangalawa, sasabihin mo kung anong pipiliin mo. Ha? Buhay. Okay, very good. 1 plus 1. Papipiliin ka. Anong pipiliin mo? 3 plus 3. Totoo? Okay. Ngayon, kung totoong pinili niyo ang buhay, ano ang sasabihin mo sa partner mo sa huli? Ha? Ha? Ano? Ito sabihin nyo. Huwag kang ano bang word dito na hindi masyadong magaspang? Ha? Yung ibig sabihin, ayun, mas magaan-gaan eh. Kasi magaspang na salita. Hindi ko mabigkas eh. Huwag kang madamot. Sama mo yung kapitbahay mo. Kayo madamot sa buhay, nabigay sa atin ng Diyos.
Mag-house to house kayo. Mula ngayon hanggang sa Mayo 9, lahat nabubuto ng buhay, tiyak yun. Amen. Anong sasabihin mo sa huli? Huwag kang madamo. Sama mo ang kapitbahay mo. Sama mo ang kapitbahay mo. Okay, 1 plus 1. Kung pipiliin ka, anong pipiliin mo? 3 plus 3. Buhay! 7 plus 7. Huwag kang madamot. Sama mo ang kapitbahay mo. Purihin ang Panginoon. Buhay! Pinipin buhay! Isang-isayo! Buhay! Sa Luzon, isigaw! Buhay! Buong bansa ating iboto! Buhay! Sa kamay. Sa kamay. Hello. Okay talaga. Hello. Ayusin nyo ang control nyo dyan, ha? Malapit na ako maubusan. Okay, sa kamay nyo. Sabi lang kung 3, ha? Yuyuko ko yung 3 ulit. Tatanda nyo, nakikita tayo ng Panginoon, ha? Lahat na ginagawa natin, iniisip, binubulong, yung iniisip nyo sa akin, yung pabulong-bulong nyo dyan, ha? Huwag kang aalis. Ha? Hindi ka masasaktan sa sasabihin kong ito. Ako'y nanalangin na walang masaktan sa aking sasabihin. Matusok na lang. Okay, sabi lang kung 3 ulit kayo yuyuko, sasabihin yung araw na ng Panginoon. Ulitin nyo nga. Araw na pagbuto daw. Araw na ng Panginoon, hindi araw ng pagbuto. Tinan yan. Sabi ko sa inyo, maiiwanan kayo sa mundong ito eh. Tinan natin ano magagawa ng politiko sa inyo pag dumating ng araw ng Panginoon. Do not be disturbed or distracted in our walk with God. We are just passing this world. No? We have a destination that God has prepared. We have a place where all our aspirations and dreams in this life or our wishes will come true. Naniwala ba kayo doon? You know why? Because God is faithful. Our God is really faithful. Okay, taas ang kamay. Ano sasabihin nyo? Okay, 1, 2, 3. Purihin natin ang Panginoon. Okay, you may be seated now and listen to this very carefully. If I remember right, this is my first time I will share insights on letters of the apostles, particularly Peter and Paul. Second letter of Paul, chapter 3 says, "Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa 2 sulat na ito ay sinikap kong ipaalala sa inyo ang ilang bagay upang gisingin sa inyo ang malinis na kaisipan." Narinig na yun? Ulitin ko Pag inulit ko, tandaan nyo na mabuti. Mahalaga po ito. Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo.
Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong ipaalala sa inyo ang ilang bagay upang gisingin sa inyo ang malinis na kaisipan. Isa-isa natin ang bawat talata dito. So, una, ang layunin ng mabuting balita na ipinapahayag nating Santa Iglesia ayon sa kautusan ng Panginoon. From Peter to his successors, the Holy Fathers, the Pope, priests, bishops, and missionaries, the purpose of proclaiming the good news is to establish a clear conscience or to cleanse us from unrighteousness, to cleanse us from wishful thinking, because our minds have been polluted by this world. Lahat na isip ng tao ay polluted. Pollution. Once our minds are polluted, our actions are also distorted. Lahat na ating pipiliin, lahat na ating gagawin, kahit baluktot, ipaglalaban natin. Magagalit pa ito doon sa mga taong nangangaral sa atin. At yan po ay nakikita ko sa resulta ng kampanyang ito. Wala pong magandang sinabi ang lahat na kandidato. Kaya wala po kong napili. Wala po kong napili. Ngayon, nagkaroon po tayo ng survey nung Sabado at sinusuri pa ngayon. Kaya wala pa akong ibabalita sa inyo. Sa Sabado, ibabalita ko sa inyo kung sino-sino kayo. At kung sino naman ang sa akin. At kung sino naman ang sa Panginoon. At kung sino ang makakasama ko sa bagong daigdig ng Panginoon. Amen? Tatawanin ko kayo. Kayo ba'y naniniwalang ang lahat na binabahagi ko sa inyo ay panggising ng kaisipan? Panglinis ng kaisipan? Brainwashing? It is brainwashing. Sabi ni Peter nung siya po ay huhugasan ng paa ng Panginoon, ayaw ko, sabi niya, bakit ikaw maghuhugas ng aking paa? Ako ang dapat maghugas sa iyo. Sabi ng Panginoon, kung di kita huhugasan, wala kang bahagi sa akin. Anong sabi ni Peter? Kung gano'n, buhusan mo na ako. Paliguan mo na ako mulang ulo hanggang talampakan, Panginoon. Alam mo naman si Peter, parang si Brother Mike, yabang. No? Pero bandang huli, duwag naman. May mga taong nagyayabang niya, nagtatapang-tapangan sa bandang huli, duwag naman. Lalo na kapag kinapitan ng kanser. Kapag kinapitan ng sakit. May isa kong kaibigan, humingi sa akin ng pamasahe puntang Amerika. Kako, bakit ang gamitin doon? Yung kapatid ko niya, mukhang mamamatay na. Kako, bakit? Alayan niya naoperahan sa puso. Pagisingan niya, ang tinatawag yung inay namin. Inay namin ay 75 na siya. Ang natawag pa rin ang inang. Kapag tinawag ng inang, sinusundo na yun. Hallelujah. Pero tingnan mo 75 na ang unang natawag niya, inang niya. Bakit? Kapag ang isang tao, hindi po natatandaan niya ang edad niya. Kapag nangangailangan po yan, hindi po asawang tatawagin yan. Inay. Inay. Bakit? Ang inay ang kanya nagdala sa kanyang sinapupunan. Ang inay ang naghirap na maglihi. Bakit? Inay din ang dahilan ng lahat ng paghihirap na ito. Desisyon ni inay, nung unang inay natin. Sino yon? Si Eva. Ang pinakinggan ni Eva ay yung advertisement, commercial.
ng nakasabit doon sa sanga ng kahoy. So yan ang sinunod niya, hindi po yung binilin ng Panginoon. So since that day, minds of people were polluted, including me. Mula ng araw na yon, nang sumuway ang tao sa Diyos, ginamit yung kanyang free will ng kusa. Sinantabi ang sinabi ng Diyos, minds of the human race has been polluted. But God loves every human being. Every life, God loves. Bawat buhay, lalo na ang buhay ng tao, ay mahal na mahal ng Diyos. Amen? Kaya, ano ang ginawa niya? Alam niyang hindi magagawa ng tao na kahit sino mang propeta ni Moses, hindi nagawa ni Moses na baguhin ang isipan, matitigas na isipan ng mga Israelita. So, pag sinabing polluted mind, yun ang matigas na isipan. Hindi mo makuha sa pangaral. Nariyan sa harap mo, pero, parang bato. Parang bato. Pumapalakpak ng iba, siya hindi pa. Tumataas na yung kabay ng iba, siya hindi pa. Hindi kayo gaya noon. Hindi na bato ang inyong isipan sapagkat kayo na brainwash na. Na brainwash na. So nang sabihin ni Peter, Lord, mulang ulo hanggang talampakan, linisin mo ko. Ang sagot ni ng Panginoon, Peter, di na kailangan nalinis na kayo. Maliban sa inyong mga paa, sapagkat lagalag ang paang yan. Kung saan-saan sumasama ang paang yan. Pagkatapos ng prayer meeting, pupunta doon sa kukitap na ilaw. Diba? Kaya sabi niya, paano lang? Paano nilinis ng Panginoon ang buong isipan at kalooban ng tao sa pamagitan ng salita ng Diyos na kanyang ipinangangaral? Amen? So, malilinis po lamang ang ating isipan sa pamagitan ng ating tunay na pakikinig. Ako po ay may isang magandang, di ko makakalimutan sa gawaing ito, no? Dati, nakikinig talaga parati sa akin, no? Pero habang nakikinig, naghahanap ng diferensya sa sasabihin ko. At kapag medyo tinatamaan siya, kaaway na ako. Pati asawa niya, inaaway na. Tinatamaan eh. Pero, hindi naman umaalis sa radyo, nakikinig naman talaga. Pero pagdating ng panahon, isang mensahe po nagpabago sa kanyang isipan. Yung mensahe ng tungkol sa pagtawid sa Ilog Jordan. Remember that? Crossing the river Jordan. But according to the gospel written by John, chapter 5, somewhere there, ang sabi doon, lahat na tumawid from death to life, all those who have decided to cross over from death to life, maririnig ang tinig ng Panginoong Hesus sa huling panahon. Bago tupukin ng apoy ang daigdig na ito, tatawagin sila sa kanilang kinalalagyan. Sa kanya-kanyang libingan. Tawag noon doon, resting place. Yung mga napagod na sa kapapalakpak, dinala na doon sa anong tawag noon doon? Anong tawag noon doon? Saan yan? Ang tawag sa mga sementeryo? Himlayang Filipino. Hallelujah.
Ayan. Maririnig ng lahat ng nakahimlay doon. Those who died according to the Word of God, yung mga namatay, ang namahinga, na namuhay ayon sa kalooban ng Diyos o ayon sa salita ng Diyos, babangon silang masaya. Dadalhin ng Diyos sa bagong daigdig at sa bagong langit. Ha? Yun naman na nagmatigas ang ulo, ayaw pa brainwash, nilalabanan si Brother Mike at ang mga obispo, mga kaparian, sa halip na sumang-ayon sa mabuting balita, nilalabanan, babangon din, pero malungkot. Malungkot. Bakit? Yung hindi nila pininiwalaan na impyerno, daigdig ng mga patay. Doon sila. So ang tanong, saan kayo? Sa daigdig mga patay o sa daigdig ng mga buhay? Sino nagsasabing daigdig ng mga buhay? Anong dapat piliin nyo? Purihin natin ang Panginoon. Mali ang pikos. Patuloy natin ito. Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong ipaalala sa inyo ang ilang bagay upang gisingin sa inyo ang malinis na kaisipan. Tandaan nyo ito. Ang nilagay sa ating kaisipan ng Diyos, malinis. Malinis. Hindi itim. Hindi itim. Kaya lang nadungisan. No? Napulyot. Dahil sa maling pakikinig at sa maling desisyon na ginawa nung unang babae na nilikha ng Diyos. Mga babae, huwag kayo magalit sa akin. Bakit? Sapagkat babae po ang pinagmulan ng maling isipan at desisyon, babae rin ang ginamit ng Diyos na may malinis na isip at puso. Na hindi po nabahiran ng anumang kasalanan ng daigdig na ito. Bakit? Sinadya po yun ng Panginoon. Sino ang babaeng yun? Si Maria. No. Si Maria. Diba? Kaya dahil kay Maria, nagkaganito si Mariano. Dahil kay Maria, dumating si Kristo at sa pamagitan ni Kristo, nilinis ni Jesus ang maruming isipan. Maruming isipan. So sumaatin na po yun. Nang tayo manalig at manampalatay, nakipag-isa kay Kristo, ang isang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, malinis na konsensya o malinis na isipan. Kaya lang sometimes nalalabuan. Pero hindi po nawawala yon. Sa tuwing makaririnig po kayo, kasi tuwing eleksyon, nababawasan po tayo. Maraming nagtatampo sa akin. Lalo na nung panahon ni Erap, na ako'y mag-endorse kay Erap, kaya hindi ako nag-endorse ngayon eh. Diba? Bakit? Ayaw kong may mapahamak sa inyo. Ito lang tandaan nyo. Your decisions are your responsibility. Hindi akin yun. Hindi rin sa Panginoon yun. Pero kung tayo po ay mag-iisip, ako'y naniniwalang ang mensaheng ito ay purposely in preparation for the coming elections. As I have said earlier, don't believe the service. Don't believe whatever people are telling you. Listen to your conscience. Pakinggan nyo ang tinig ng inyong konsyensya. Sa mga hinirang ng Diyos, maririnig nyo ang malumanay na tinig ng Espiritu. Alalahanin mo ang sinabi ng mabuting pastol. Amen? And you'll be surprised by the time you are writing
making your decision on the ballot, yung ayaw na ayaw mo, siyang kinulayan mo. Hallelujah. Yung gustong-gusto mo, nawala sa balota. Di mo na nakita. Ako ay maririnig na patotoo niyan after the elections. And I know this coming elections has a message and a lesson to everyone, to the church, to society, to our leaders, and to us, sa ating lahat, na nagsasabing, kailan ba darating ang tulong ng Panginoon? Pinili ko na si ganon. 6 na taon naging Pangulo. Walang pagbabago sa buhay ko. Totoo, hindi. Huwag nating iasa ang pagbabago ng ating buhay at ang ating bansa sa tao. Iasa natin kay Kristo. Verse 2 says, ang hangad ko'y manariwang lagi sa inyong gunita ang mga pangungusap ng mga banal na propeta noong una at ang utos na ibinigay ng Panginoon at tagapagligtas sa pamagitan ng mga apostol na sinugo niya sa inyo. See? Hangarin ng mga naglingkod sa Panginoon sa pamagitan, hangarin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga lingkod na manariwang lagi sa ating gunita o isipan at kalooban ang mga salita ng Diyos na binitawan ng mga propeta noong unang panahon at lalo na ng Panginoon Kristo nung siya'y pumarito for the first time sa ating daigdig. Verse 3 says, una sa lahat, dapat ninyong malamang sa mga huling araw ay lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahahalay na pita. Naranasan niyo na ba ito? Ako'y naranasan ko na ito. Una sa lahat, dapat niyo malaman sa mga huling araw ay lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahalay na pita. Sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa ring pagbabago, buhat ng lalangin ang mundong ito. O namain niyo itong sinasabing ito, ha? Kaya yung umaasa ng pagbabago, mabuting pag-asa yan, kaya lang, ito pa ang totoo. Sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa ring pagbabago, buhat ng lalangin ang mundong ito. In fact, sabi sa kasulatan, in the third chapter of the letter of Paul to Timothy, in the last days, it will be worse. Pasama ng pasama ang mundong ito. Sapagkat ito po ay tutupukin. Tutupukin. Pero ang instruction dito ay, huwag tayong mangangamba. Huwag tayong babalik sa ating dating pag-iisip. Huwag tayong babalik sa ating dating pamumuhay. Ngayong naliwanagan na tayo kung ano ang kahalagahan ng buhay at kung gaano kahalaga tayo sa Diyos, huwag tayong mabalisa. Manatili tayo sa malinis na kaisipan. Malinis na pag-iisip. Huwag tayong aayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba at magbago tayo ng isip upang mabatid natin kung ano ang tunay na kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Walang halaga sa kanila ang katotohanan ng ang langit at lupa'y nilikha ng Diyos sa bisa ng kanyang salita.
Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa gitna ng tubig. O, alam ba natin yun? Ito pa lupang itong ating ginagalawan, galing sa tubig. Ha? Kasi nang likhain ng Diyos ang langit at lupa, wala pang lupa. Tubig, kalawakan. Walang halaga sa kanilang katotohanan ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa bisa ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa gitna ng tubig. Sa pamagitan din ng tubig, ng malaking baha, ginunaw ang unang daigdig. See? Galing sa tubig, ginunaw ng tubig. Narinig yan? Ha? Sa pamagitan din ng tubig, ng malaking baha, ginunaw ang unang daigdig. In other words, we are now living in the second world. Kaya may tinatawag na First World War, nagkaroon ng Second World War. And the Third World War, that is the end. Bakit? Ha? Ano bang hinahanda ng mga malakas na bansa? Mga rocket na pangtunaw ng lahat ng mga bansa. You see? Ha? Tao rin ang sisira sa sarili niya. Sabisa rin ng salitang ito na nanatili ang langit at lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. So, ang araw ng Panginoon ay yung araw ng paghuhukom ay hindi para sa mga hinirang tulad nyo at tulad ko. Maliban tayo ay mag-backslide, madala tayo at mahatak tayo ng komersyal ng mundo. So, mananatili ang langit at lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Okay? Anong ibig sabihin nito? Mag-ingat po tayo. Huwag tayong padadala sa emosyon. Ha? Lalo na sa pagdating eleksyon, magkakapatid, nag-aaway-away. Nagpapatayan dahil sa kanilang kandidato na hindi naman alam ng kandidato nila kung sino sila. Nakikipagpatayan na. Tatalikod na sa panampalataya dahil sa kanilang kandidatong ipagtatanggol. Ha? Mag-ingat po tayo mga tagahanga o tagasunod. Baka tayo matulad sa mga langaw na sumakay sa kalabaw, pakiramdam natin mas malaki pa sa kalabaw. Sumakay tayo kay Kristo Jesus. Taas ang kamay nyo, taas ang kamay nyo. Alam mo yung lahat na taong sumasakay kay Kristo Jesus na overweight? Ha? Lahat sila ay lumiliit. Yung matitigas ang ulo, lumalambot. Ha? Yung mga duling, nakakadiretso ang paningin. Totoo yan. Ano sino may sabi niya? Sino yun? Si Peter o si Paul? I must decrease as the Lord increases in me. Amen? Ha? Hindi ako dapat magmalaki o maging malaki pa sa Panginoon. Ha? Alam mo, kung makasakay kayo sa Panginoon, maranasan yung tunay na pakikipagsakay Kristo, manliliit po kayo. Bakit? Dahil ba sa kadakilaan ng Diyos? Hindi. Ang malaking Diyos na nanahan sa puso ng tao. Amen ba? Hallelujah. So, pag ikaw ay nakasakay kay Kristo, wala ka ipagmamalaki. Bakit? Wala ka nang hahanap-hanapin pa eh. Sabi ni Jesus, I'll take care of you, don't worry. Ito ang buhay na ganap at kasiyasiya.
Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. So, marami tayong naririnig nito. Darating si Kristo. Matagal na, Brother Mike, kung naririnig niyan. 2,000 years ago pa yan. Marami ng mga umasa dyan namatay. No? Pero at least yung mga umasa at namatay, naghihintay ng kanyang pagdating. At pagdating naman niya, maririnig ng lahat na nakahimbing sa himlayan ang tinig ni Jesus nagsasabing, Mahal, gising na. Ito na ang bagong daigdig. Ito na ang iyong bagong tahanan. Yari sa ginto. Amen ba? Sa kamay nyo. At sabi ng Panginoon, hindi ka na double bed o double space. Hindi ka na pakipag-bed space sapagkat ang bawat sa inyo ay may isang condominium unit. Ba? Sa kamay nyo. Where do you find that? That's found in the Gospel according to John chapter 14. Sabi ni Jesus doon, do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I will go ahead and prepare a place for you. And once that is prepared, I will come back to take you where I am. And there we shall enjoy together forever. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Eto na. Ngunit huwag ninyong kalilimutan ito mga minamahal sa Panginoon. Ang isang araw ay 1,000 taon sa Panginoon. At ang 1,000 taon ay isang araw lamang sa Kanya. Kita nyo yan? Tayo, nainip. Nainip tayo. Ang Diyos, isang iglap lang. Yung pala, 1,000 taon na. Tingnan nyo si Brother Mike. Kailan lang, nang ako'y manligaw, 25 years old. Na ako magtapos ng college at the age of 25, akala ko sikat na ako. Na ako manligaw, lahat ng ligawan ko, busted ako. Hallelujah. Akala ko noon, gwapo na ako. Dumaan ang panahon. Ako'y nanalangin. No? Nung masumpungan ko si Jesus, di na po ko nagbibilang ng taon. Alam kong ako'y aabutin ng 120 years. Hallelujah. Kung madidilip ang pagdating ng Panginoon, malay nyo, bago mag-eleksyon, nandyan na siya. Hallelujah. Kaya wag niyong pinoproblema ang announcement sa eleksyon na yan. Ngunit wag ninyong kalilimutan ito, mga minamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa Kanyang pangako. Tulad ng inaakala ng ilan. Tandaan niyo ito, Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa Kanyang pangako. Lahat ng pangako ng Diyos natutupad. Tinutupad. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa Kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon, yung Kanyang pagbabalik, alang-alang sa inyo. Lalo na sa inyong matitigas ang ulo. Lalo na sa inyong galit na galit sa akin pag naririnig nyo ang hindi nyo gustong marinig sa akin. Huwag nyo nang gagawin, lalabas kayo, Pag nandito na kayo sa loob, huwag kayong lalabas dahil ayaw nyong marinig yung sasabihin ko. Sapagkat di ko man sabihin, sasabihin sa inyo ng Diyos. Amen. Malay mo, yun lumabas na yun,
Paglabas niya, lalong mas malakas na rinig niya na tinig. Hanggang ngayon, dumadagundong pa sa kanyang pandinig. Kaya kung nandito ka kapatid, ito na ang araw ng Panginoon. Araw ng Panginoon ito. Kung ano man yung naisip nyo sa akin, alisin nyo na. Patawarin nyo na ako. Hindi ko ibig saktan yung inyong kalooban ng sinabi ko madalas, panahon na siguro akong pipili para sa inyo. Hindi ko gagawin yun. Tulad ng Diyos, hindi sinaklawan si Eva at si Dan yung pinili nila ang kamatayan kaysa buhay. Pili nyo yun eh. Diba? At least, pinaalalahanan sila. So, nang ginawa nila yon, hinabol ba sila ng Panginoon? Hindi. Kaya lang, tinanggap nila yung parusang nauukol sa kanilang maling decision sa buhay. Tandaan niyo to, at every decision we make, there is a corresponding, tawag nun doon, bunga. It's either good or bad. It's good for you or bad for you. Hindi nyo masisisi si Brother Mike. Hindi nyo masisisi ang Santo Papa. Hindi nyo masisisi ating mga obispo. Lalong hindi nyo masisisi ang Panginoon sapagkat paulit-ulit ipinahayag sa inyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Okay. Once the promise you are trying to claim, the Bible is full of promises. No? But remember this, no single promise of God has failed. Sabi sa Biblia, lahat na ipinangako ng Diyos, Kanyang tinupad. Hindi niya nakakalimutan. Hindi niya kakalimutan. Tasa kamay niyo. Kung ito man ay tumatagal, sabi dito, kung ito man ay tumatagal, ito ang dahilan po nito, binibigyan niya kayo ng pagkakataon. Binibigyan ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos. Sapagkat hindi niya nais na mayroon mapahamak. Purihin natin ang Panginoon. Pangako niyo'y, ano yun? Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y tangi kong sandigan. Pangako niyo'y kapal. Magpakailanman ako ay mabayaan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y tangi kong sandigan. Pangako niyo'y kapal. Magpakailanman ako ay iiwan. O papabayaan ako'y aking panghahawakan. Purihin ang Panginoon. Okay. Hawakan nyo ang kamay ng isa't isa. Maghawakan kayo. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Anong ibig sabihin noon? Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Yung magnanakaw, walang pasabi po yon. Hindi nagpapasabi nyo na, mamayang gabi nanakawang kita. Ganyan din ang pagbabalik ng Panginoon. Walang nakakaalam. Walang pagsasabihan ni Ann Santo Papa
kardinal, kaparian, mga madre, ni si Brother Mike. Hindi ko masasabi sa inyo. Kaya, yamang iyon ang sitwasyon, alay, maging handa tayo lagi. Amen ba? Okay. Ngunit ang araw ng Panginoon darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan, at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, italaga na ninyo sa Panginoon ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan, kapayapaan, kasiyahan, at luntian na buhay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, final instruction. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay ba kayo? O baka hinihintay nyo ang eleksyon? Yung kandidato nyo hinihintay nyo, huwag nyo silang asahan. Ako hindi umaasa dyan sa mga kandidatong yan. Ang inaasahan ko yung pangako ng Diyos. Tatandaan nyo, hindi magagawa ng tao, magagawa ng Diyos. Kaya nga mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa. Pag sinabing mabuhay na payapa, pagsikapan yung makasundo na yung mga nakagalit nyo. Yung mga nakasagutan nyo. Dahil dahilan niya sa inyong piniling ikakandidato. No? Hallelujah. Alalahanin yung kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Pagkakataong maligtas. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na kaisipan at patakaran. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Narinig niyo yun? Tayong lahat na tinawag ng Diyos at hinirang, tandaan niyo ito, nasa matatag ng kalagayan. Hindi mayayanig. Manalo o matalo ang inyong pinili, hindi magbabago ang inyong pakiramdam. Amen? Ako, tasa kamay nyo, ako'y naniniwalang yung pipiliin ko, pipili pala ako tiyak mananalo. Ang buhay, noong nakaraang eleksyon, wala sa survey. Okay, ta sa kamay. Finally, sa Sabado, anong kulay natin? At sisiguruhin kong ako'y green din sa Sabado. Para hindi tayo pagdudahan. No? Kasi ngayong kulay-kulay na lang daw eh. Sa totoo lang, dapat kulayan natin ang ating buhay. Color your life. No? Kulayan nyo ang buhay nyo. Ang buhay ng Kristiyano ay makulay.
Makulay. Kaya ako pag nagsuot ako ng mga damit, iba-ibang kulay. Makulay. Di ba? Yung makahula ng isusuot kong kulay sa Sabado, answer prayer. Amen pa? Okay, tas akabay, sabihin niyo, Panginoon, huwag niyo po kaming pababayaan sa aming mga desisyon sa buhay. Nang sa gayon, hindi kami matangay ng sanlibutang ito upang manahin namin ang inyong pangako na bagong langit at bagong daigdig. Amen? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin Diyos. Find your partner. Find your partner. Okay. Unang sasabihin mo sa partner mo, bagong buhay, bagong bahay. Okay. 1 plus 1. Bagong buhay, bagong bahay. Okay. Pangalawa, sabihin mo, bagong buhay, bagong daigdig. 1 plus 1. Bagong buhay, bagong bahay. 3 plus 3. Bagong buhay, bagong daigdig. Okay. Sa huli, anong sasabihin nyo? Bagong ano? Bagong buhay, bagong langit. Amen ba? Yan dapat ang lagaman ng ating isipan, hindi kung sinong mananalo. Wala naman tayong mamanahin sa mga mananalo dyan eh. Pero kailangan bumoto tayo. Vote according to your conscience. Basta Sabado, ihayag ko yung aking pinili. Kaya gusto makarinig ng aking pipiliin, pumunta sa Sabado. Amen ba? 1 plus 1. Bagong buhay, bagong bahay. 3 plus 3. Bagong buhay, bagong daigdig. 7 plus 7. Bagong buhay, bagong langit. Purihin Panginoon. Okay. Tasa kamay. Ito ay sisigaw nyo ngayon, ha? Bagong buhay, bagong daigdig, bagong langit. Amen. Are you ready? Isigaw nyo. Buhay, bagong daigdig, bagong langit. See you on Saturday. Bagong bahay, bagong buhay, bagong daigdig, at bagong langit. Ayan. Amen. Praise God. Hallelujah. Ayan, mapagpalang oras po, mga ka-pray partners, brother and sister in Christ. Ayan, ako po si Sister Daisy. At nandito pa rin po tayo sa Alberta, Canada. Ayan. Ito po ay ang gawain noong 2017 pa rin. Ayan, playback. At syempre, ang ginamit ang ating gwapong punong lingkod, Brother Mike Zabelarde. At ito ang gospel reading. Bible reading na ginamit po ay ang 2 Peter chapter 3 verse 1 to 19. Ito po yung bagong langit. No? Yung ating, ito talaga yung ating magiging tahanan. So, ito pong video na to ay napanood ko na siya last week. So, parang in-skip ko siya kasi parang same message lang naman siya. And then, pagbukas ko kanina, siya na naman yung nakita ko. So, sabi ko, panoorin ko na nga ito. Ituloy ko na nga yung pagpapanood. So, sakto naman, yung gospel niya, isa sa nabanggit doon ay yung mainit, yung darating yung araw, sa mga huling araw ay matutunaw daw yung mga bituin sa langit. Sapagkat yun na ang sign ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasamang tao. So yun po yun ay nakapaloob sa 2 Peter chapter 3 verse 19.
And then dito na-mention din po ng ating punong lingkod, yung sinasabihan po ang mga nakalipas na persecution sa kanya, at isa sa mga sinabi sa kanya ay binibrainwash, no? Binibrainwash daw niya yung mga tayo, no? Alam niyo po sa punong lingkod, ang kagandahan, hindi po siya nagre-react agad. Bagkus ina-analyze niya yung words. Yung pag sinabing brainwash, so parang may insulto ka, 'di ba? Pero when you think about it, binibrain sa Tagalog, nilalabhan. Wash, 'di ba? Nilalabhan ang maruming kaisipan. So tinanggap niya 'yun, binibrainwash, totoo naman. Pero hinuhugasan para maging malinis, maging bago. Yan, amen po. Bagong buhay, bagong bahay. Yan, darating, bagong bahay. At syempre, bagong langit. So, binibrainwash. So, yan, dito mahimik yung mga basher. Yung sinabi naman na kulto, o kulto daw tayo, kulto daw ang El Shaddai. So, sabi niya, totoo naman ang kulto. Called to serve the Lord. O, diba? Dito mahimik sila. So, sa ang punong lingkod po, kung mababasa niyo po yung Proverbs 9, chapter 9, verse 9. Kawikaan 9, Siyam at Siyam. So, sabi po doon, anything you say to a wise man will add to his knowledge. So, diba, ganun po ang punong lingkod. Hindi po siya, yung pagbabas sa kanya, hindi niya tinatanggi, bagkus ina-accept niya. Pero sa mabuting paraan. O dito mahimik yung mga basher na yan. Yun yung mga gawain ng mga mangmang na tao, walang alam, kaya bash ng bash. So, at syempre po, ayan, tapos na po yung ating Walk of Faith noong Sabado, April 12, ayan, congratulations po sa mga naka-attend. Ayan, kumusta po ang init ng paglalakad, tagumpay, no, tagumpay. And then, syempre po, ang ating party list, pamilya muna. Ayan. Kasi nalilito ko kasi parang kinakanta ko pa rin yung buhay. Hayaang yumabong buhay. So, ngayon mo ay pamilya muna na. Pamilya muna. Party list number 1, 4, 5 sa balota. Ang pamilya ni El Shaddai, ang tugon sa problema. Sa mundong itong dumaranas ng pagsubok at pandemya. Ayan, ano pong kasunod? Buhay. De. Pamilya muna. Ayan. Pamilya muna, 1, 4, 5. At ayan, muli po. Patuloy po tayo nag-aanyaya na dumalo po tayo sa gawain. Sa mga gusto pong dumalo, sa mga bago po, ayan, inaanyayahan po namin kayo every week. Tuesday and Saturday po yan sa Ambel, Sukat Paranaque, San Dionisio, Ambel City Grounds, at syempre po ang ating Amorsolo Prayer Meeting ay sa 118 Amorsolo Building, Legazpi Street, Makati City, Philippines. So patuloy po tayo makinig, dumalo sa ating mga gawain, saan man po kayo naroon. Kasi ito po magpapatuloy na magpapatatag, magpapalakas, at hindi po tayo madadala ng mundo. Yung init ng ulo ng mundo, hindi po tayo madadala kapag lagi po tayo nakikinig at nagdinilay ng salita ng Diyos. At syempre, sa Diyos ang papuri, to God be the highest glory, in Jesus' powerful name, amen and amen, and see you, Kapag Partners, and see you sa next video.